the prevention and suppression of free flow of information, and a very oppressive state intervention through censorship and highly oppressive na uri ng mekanismo sa pagsikil ng daloy ng mga impormasyon at ng mga malayang talakayan sa lipunan, ay magpapatungo tayo sa antas na tayo po ay magiging isa muling tyrant state o isang estado na pinaghaharian ng isang diktadura. Malinaw na yan ang patutunguhan. Pangalawa, napakadelikado itong ginagawang disguise, Brother Admar, Brother MJ, na may tinatawag na oversight function ang Kongreso daw. Mayroon silang in aid of legislation na mga committee hearings and legislative inquiry, pero ang nangyayari tuloy ay lantaran and sistematiko na nalalabag ang mga sagradong probisyon sa konstitusyon pertaining to the rights of the people, lalo na sa free speech, press freedom, and freedom of expression. Delikado po ito sapagkat nagiging isang de facto instrument of state suppression ang Kongreso at similar to an existing de facto martial law. Pag sinabing de facto martial law, walang formal na deklarasyon sa pagkakaroon ng martial law, subalit yung mga ala martial law, not the martial law of the 1987 Constitution na provision, but the old martial law in the former administration or regime of Marcos Sr., nagagamit ito ngayon at napapabayaan ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, at tahimik ang ibang balance and gatekeepers of democracy. Tahimik dyan ang Supreme Court. Tahimik dyan ang executive, si Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa. Tahimik ang Senado. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin.